Magandang hapon sa inyong lahat mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update. At dito pa tayo sa may Gate 3 Plaza. So ayun yung Senate Station dun sa dulo. Andito yung mga workers, ginagawa nila ay nagtatanggal ng mga concrete rail sleepers, no? So ito po yung sa NSCR Phase 3 mula Blooming Street patungong Laguna. So dito sa part na to sila sa may Senate Station gumagawa. Yung Nicol Station ng PNR dito sa likod ko. Nimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Ngayon naman, patungo tayo sa may NAIA Terminal 3 upang kunan ng update dito sa rehabilitasyon at yung off-ramp na nagkakalaga ng 3 to 5 billion pesos. So wag na po natin patagalin to. Tara, let's go! Dito na tayo sa may Sales Interchange. Dito sa kanan natin, binubulbos din yan at gagawa sila ng highway. Packet naman dito para magkaroon naman ng kaluwagan. Ayan o. Villamor Golf Course po ito dito. Diretso tayo mga kasikap. Dito sa Sales Road makikita natin na hindi pa ganong binabakpak yung mga Center Island dito. Para doon sa Andrews Avenue na talagang pulbos na lahat. Yung mga natira na lang yung mga gutter. Malapit na tayo sa Andrews Avenue. Ayan, kakanan na tayo dito. Andrews Avenue na po ito dito, no? Kaliwa natin yung off-ramp galing Skyway patungo dito sa toll na papasok dito sa kanan. Ito yung Newport City. NAIA Terminal 3 na po yan sa kaliwa. Ito yung Newport City pa kanan. Wala na yung Center Island dyan. Ayan naman yung on-ramp, off-ramp patungong NAIAX Terminal 1 and 2 Makapagal Boulevard. Ito naman yung Runway Manila Footbridge patungong arrival at departure. Sinarado na nila dito yung U-turn slot ito sa kaliwa natin. Wala na ring U-turn dito. Ayan, mga papasok yan ng Newport City. At yung mga nagdi-divide lang dito at nag-guide, ito yung mga flexible post na yan. At nandito na tayo sa off-ramp. Yan sa unahan sa may Savoy Hotel. Ito yung unang pier. Meron na ang rebar para sa pierhead. Ayan o. Tapos yung pangalawa, ganun din. Pangatlo, meron din.
At ayan yung ipapakita ko sa inyo mula dito. Dito ko connect yan. BP-1. Ito yung meron ng platform at meron ng rebar. So ito naman yung BP-2. Ganun din. Pupormahan na lang. Dito naman sa BP-3, wala pa, ginagawa pa lang, paumpisa yung rebar para sa pierhead. Ito yung pang-apat, BP-4, wala pa, inaayos pa, wala pang platform. Ganun din sa pang-5, pang-6, at yung pang-7 nandun sa tawid ay meron ng kompleto na, bali gagawan na lang nila ng ano yun, pupormahan bago nila i-pouring. Ay, na-pouring na pala mga kasigap po. Ayan, konkreto na pala to yung pierhead dito sa baba. Sa mga nagtatanong kung saan yung direction yan, dito po yan, oh, pababa dito. Ayan, hanggang dito. Dito po ang diretsyo ng off-ramp na yan. Ito, may mga markings na nga dito, kulay pula hanggang dun sa dulo. Ito. Na-pouring na pala mga kasikap yung yan, sa unahan natin. Tapos meron pa silang rebars, karagdagan paakyat dun sa taas. Ayan o. Ito naman yung barracks ng Grand Apex na kasi yung contractor na gumagawa dito. Yung dati, Bauer, nagtayo sila dyan ng mga bentonite container tanks, 3. Sila lang yung nag-drill dito, tapos nag-install ng mga rebar cage patungo doon. Bali 7. Tapos yung gumagawa na ngayon, ginagawang konkreto, yung pierhead, nag-install. Ito na yung Grand Apex. So tingnan natin yung mag-install ng mga concrete girders kung ibang company naman, no? Ibang subcontract. Ito yung mga markings na kulay pula na to, bago lang to. So ibig sabihin yan dito ang rampa pababa. Bali yung rampa pababa mga kasikap ay ano na yan, ang itatambak na lang nila dyan yung mga yung mga styrofoam na makakapal, tawag doon macro geo foam. Karamihan ng skyway ganun yung ginagawa nila, hindi na sila gumagamit ng mga panambak, mga buhangin, lupa. Macro geo foam yung ginagamit nila. Road widening naman dito, ito yung build swell, no? Ito yung 3 unang lane na ginawa nila. Ayan, yung contractor na gumagawa dito ay Grand Apex Construction Inc. So sa side, ito yung kuha natin, no? Na konkreto na yung pierhead, tapos may karagdagan pa patungo dun sa taas. Sa kanan natin, ito yung pantayan ng mga jeepney dati, sementoin na rin. Tapos dito yung gutter, sidewalk to dito ginawa nila, pinantay, ganito na siya Tapos ito naman yung patungong sa Alice Road ay ginawa nilang 2-way. Ito lang, may bahagi dito na parang CR yata to, hindi na nila giniba. Dito na tayo, pakita ko naman sa inyo yung binubungkal dito. Wala yan dito sa unahan na yan, bubungkalin yan nila hanggang doon sa dulo. Excuse me. Hanggang dito pa lang yung umpisa ng pagbubungkal nila. Yan, ang lalim na Tapos, round culvert pala yan dyan, tapos manhole. Pati ito dito yung bakod na bakal, mga fence na to, talagang damay yan. Yung parkingan dyan ng bisikleta tsaka motorsiklo, yan, wala nang landscape, talagang aspaltado na yan. May bantay dito na gwardiya. Dito ako pumasok din sa loob.
pinituan ako. Bawal pumasok dyan. Hindi, mga ano pala to. Mga pulis. Mga pulis pala yun. So dito sa kaliwa naman, ito, inaayos muna nila yung mga round culvert bago nila sementohin ng maayos. Makalawak na rin dyan, oh. Build swell yung gumagawa dyan. Daming pulis ngayon dito, ah. Ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Marami pong salamat sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. Dito tayo mag-iingat. God bless po sa ating lahat.